Welcome po sa ating audience engagement segment. Tayo po'y masaya at ating pong nakasama ngayon ang ating pong mga bisita, ating mga guest na masugid na taga-subaybay ng ating programang 777 Devotional and Prayer. Sila po ay ipakilala po ni Pastor Dan. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Narito po tayo sa ating pong programang ito para po magkaroon po ng talakayan sa ating pong mga viewers at mga tagapakinig. Narito po ang ating pong mga kasama. Ang nasa akin pong bahagi ng kanan, si Ma'am Hanelet Mercado. Siya po ay isa pong member ng Rockville Church na isa rin po siyang aktibong treasurer ng iglesia. At ganun po si kapatid na Mel Bahon. Siya po ngayon ay nasa music department at isa rin po sa Sabbath School na aktibong nakikilahok po sa mga gawain sa iglesia. At ganun din po si kapatid na Irene Baflor na sa stewardship department po ng Rockville Church. Siya po ay membro po ng iglesia po. Okay, wag na po nating patagalin, Pastor Dan. Ate pong ibigay sa kanila ang unang tanong. Mga kapatid, ito po yung mga karanasan po ng mga katanungan na karanasan po ng ating po mga kapatid na narito para po kung ano po yung mga damdamin nila at mga bagay na naunawaan nila, bakit sila patuloy po ay na sumisigla at lagi pong gusto nilang maging aktibo at maging kaanib po sa pagsubaybay ng programa natin ng 77 Devotional Prayer. Tanungin po natin na Irene. Yan, salamat po. Isang magandang araw po Pastor Dan and Pastor June. Tama po yun, no? Sa araw-araw po namin na panonood ng 777 at Shop Daily, mas na-improve po yung aming devotional life. At bukod, mas natuto akong maging dependent sa Panginoon. Lahat ng bagay po ay dinadaan po sa panalangin. At ganun din po, napapanalangin natin yung mga kapatid natin na may mga pinagdaraanan sa kanilang mga buhay. So, yun po. Napakaganda ang kanila pong mga karanasan, no? At ang pangalawang tanong, alam ko sa araw-araw kayo laging mayroong mga prayer request, ano? Sa kalusugan, pag-iingat, o maraming mga prayer requests. Pwede bang inyong ibahagi sa amin o sa ating viewers ang mga sincere prayer natin na tinugon ng Panginoon? Okay, siguro si Irene. Opo, Pastor. Actually po, maraming prayer ko na narinig ng Panginoon through 77 at saka Shop. Pero meron po akong isa na hindi makakalimutan. Ito po ay noong time din po ng pandemic at kami pong mag-asawa ay nagsisikap na mapaaral po talaga yung mga anak namin, Pastor, sa ating school. So alam natin na nung dumating yung pandemic, hindi na katulad ng dati. So yung aming hanap buhay naging alternate. So yun yung time na yon na ang desisyon po sana namin ay ilipat ng public school yung aming mga anak. But then, meron tayong devotional at isinama ko po yun sa panalangin araw-araw. Na paano kung sasabihin sa anak namin na anak, di na namin kayo kayang pag-aralin. Pero yung miracle po talaga ay totoo. Sa pamamagitan ng panalangin, nung time po na yon na dapat ililipat na namin ng mga anak namin sa ibang school, sumunod po ang sabi nga po nila, principal, parang sinundan kayo ng anghel. Kasi bigla pong may tumawag na nag-sponsor sa anak ko. 2 pa lang po ang anak ko noon, Pastor. Pero sa ngayon po, 3 na silang nag-aaral at ang nakakatuwa po, marami pong nagpapaaral sa school natin. Minsan isa lang ang anak, may means pa po sila, hindi katulad namin. Ang tanong po, ano po bang sikreto nyo? 3 yung anak nyo sa school natin. Ang sagot ko po, panalangin lang talaga. Magtiwala talaga tayo sa Panginoon. Yung mga bagay na maaaring hindi natin kayang gawin, walang imposible sa Panginoon, basta idasal po natin. Hanggang ngayon, Pastor June, ang Panginoon, pinagpapala pa rin po yung pag-aaral ng mga anak po namin. Hindi sa sarili namin, kung hindi sa Kanya. Kaya lagi po namin sinasabi, ang nagpapaaral naman sa mga anak ko, Panginoon. Amen. Ayun po. Alam mo, Pastor Dan, sa ating mga prayer requests, marami po ang parang matagal na ang prayer request, pero hindi pa rin sila tumitigil sa paghiling. Ano? Kaya nakikita natin dito yung pananampalataya ng ating mga kapatid. Naniniwala sila, just wait. Ano? Kung hindi pa naman na sinasagot ng Panginoon o hindi pa ipinagkaloob sa atin, pero mag-antay lang. At sigurado tayo ay sasagutin yung ating mga prayer request. Kaya nga ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan, no? At ngayon naman, paano nyo naman mai-describe ang ating pong programa ng 77 Devotional Prayer sa 3 kataga
na pwede nyo kung paano nyo naranasan ang kabutihan ng Diyos, paano nyo ma-describe ang programa natin sa mga salita na naunawaan nyo? Kapatid na Irene, ikaw naman. Ano po, Pastor, para sa akin, ang 7-7 devotional at ang Shop Daily ay blessing, inspiring, at saka transforming po. Blessing dahil nagiging daluyan din po ito ng pagpapala, lalo't higit pag pinagpipray po yung atin po mga prayer requests. Inspiring dahil po doon sa mga messages ng mga pastor especially po. Ganon din po sa mga awitin. Yan nakakapag-inspire. At transforming naman po, Pastor, kasi yung dating ako ay nabago sa pamamagitan po ng devotional. Mas natuto akong maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon ako. At bukod po doon, natuto akong makontento. Kasi nakikita po natin na hindi lang tayo. Marami pa po na anak ng Panginoon na may mga mas matindi pang pangangailangan kesa sa atin. So yun po, Pastor. Salamat po, kapatid.